Okay. So mga kabunyog, mga kabunyog, mga kababayan, ayan po. Ah, Welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Yeah, pag-usapan natin itong mismo ng isang kilalang Duterte diehard supporter na political analyst. Alam ko namang alam niyo na kung sinong tinutukoy ko. Ha? Inamin niya mismo, inamin niya mismo na talagang yung pinadala ngayon sa Davao na dalawang batalyon ng PNP Special Action Force, ah, inamin mismo ng DDS na ito na political analyst na para talaga kay Duterte yun. Ang kanyang reaksyon ay bunsod ng naging pahayag ng PNP. Kasi sabi ng PNP, hindi naman daw para kay Duterte yon. Yung pinadala daw na dalawang batalyon ng Philippine National Police Special Action Force ay hindi para kay Duterte. Parang SOP na daw yon, Standard Operating Procedure. Kaya ano daw talaga, nagpapadala naman daw talaga doon ng augmentation pero hindi raw yun dahil kay Duterte. Yan mga kabunyog ang sinabi ng PNP. Pero ayon dito sa political analyst na DDS, ano daw? Hindi, talagang para kay Duterte 'yon. Sino kaya mga kabunyog ang nagsasabi ng totoo? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Sa tingin nyo, sinong nagsasabi ng totoo? Ang PNP o itong analyst ng na DDS? Itong makaduterting analyst. Alam ko naman alam nyo namang alam kong alam nyo ang tinutukoy ko, si Malu Tikia. Sino ba naman ang sinasabi nilang analyst na madalas hinihingan ng opinyon ng SMNI tungkol sa mga issue ni Duterte? Sinong nagsasabi ng katotohanan? Sinong nagsasabi? Ang sabi kasi ng PNP, hindi naman para kay kay Duterte yun. Ano daw talaga yun? Normal na lang na nagpapadala ng ganun. Kahit naman daw noon, nagpapadala rin ng ganyan. Hindi daw yan para kay Duterte. Huwag daw mag-isip. Sige nga, sabi ni Maki Forbes, pareho. Sabi ni Manuel Delfin, yung DDS analyst po, ano yan? Sabi ni Reno Concepcion, hindi lang para kay Duterte, para din kay Kibuloy yun. Sino pa bang may sino pa bang may opinion dito? Akong tatanungin niyo mga kabunyog, sa pagkakataong ito, sang-ayon ako doon kay Tikia. Sang-ayon ako doon. Siyempre naman, hindi naman sasabihin ng ano yon. Kayo naman. Siyempre hindi naman sasabihin ng PNP yon na dahil sa posible ng paglabas ng warrant of arrest ng ICC, ay nagpadala ang PNP ng dagdag na batalyon, dalawang batalyon ng Philippine National Police Special Action Force. Siyempre hindi sasabihin yun. Di ba? Brad Idol, kumusta? Sabi ni Brad Idol, ngayon lang tumama yung DDS analyst na yan. Bukod sa palpak na mga survey. Alam nyo, siyempre PNP, hindi yan magsasabi ng ganun. Hindi yun magsasabi ng ganun. Ano naman yan parang lalabas niyan, talagang pinaghahandaan ng PNP ang pag-aresto kay Duterte. Hindi aaminin 'yon. Kaya normal lang 'yon. Yung ginawa ng PNP na wag sabihin na para kay Duterte 'yan, normal po 'yan. Normal 'yan. Hindi naman talaga sasabihin ng PNP 'yan. Pero sa kampo ng Duterte, katulad nitong analyst na to, at kahit kila Duterte mismo, alam nila yan na para sa kanila yan. Alam nila yan. Kaya itong sinabi ng Duterte analyst na to, totoo yun. In fact, ang sabi nga nito, mamaya ipi-play ko sa inyo.
Ang sabi niya, let's call a spade a spade. Huwag na tayong magbulahan. O, yun. Ha? Tama naman yun eh. Tama naman yung sinabi ng ng ni Tukiya. Ha? Huwag na daw magbulahan. Sabihin na yung totoo na talagang para kay Duterte yun. Hindi naman yun eh. Talagang ganun talaga ang PNP. Hindi talaga nila sasabihin yan. Ha? Police secrecy yan. Military secrecy yan. Tama si Dong Lagman. Ha? Oh. Hindi yan sasabihin. Siyempre, ano rin yan? Oh. Mag-ano yan? Magdidina yan? Siyempre hindi. Pero alam naman natin. Alam naman natin na para talaga kay Duterte yon. Pag ina-anticipate na ang posibilidad na lumabas na ang arrest warrant ng ICC. So, kailan ka pa magpapadala ng pwersa doon pag lumabas na ang warrant of arrest ng ICC? Oh, natural hindi. Ngayon pa lang, ano ka na? Kailan ka pa magpapayong pagbasa ka na? Oh, pag linabas mo yan, pag pinadala mo doon, ang 2 batalyon ng PNP, ngayon, mayroon pa ngang nag-send sa atin ng message, nag-react. Si Chufelo Lowingco. Hindi, si Michael Samo. Sabi niya, attorney, mayroon pa daw bago pinadala 1 batalyon ng army. Ayan, hindi pa natin nako-confirm. Pero, kapag pinadala nila yan sa panahon na ng lumabas na ang arrest warrant ng ICC, ay hindi na nila madidina yan. Kapag pinadala nila yung pwersa na yan, halimbawa, lumabas ang arrest warrant ng ICC, tapos pinadala nila doon 2 batalyon ng PNP, tapos nagpadala pa ng batalyon ng Army, madidinay pa ba nila yan na hindi na yan para sa kaugnay sa paglabas ng arrest warrant ng ICC? Hindi na. Kaya ngayon na hindi pa naman lumalabas ang arrest warrant ng ICC, hindi pa lumalabas, maganda ngayon maglabas. Ay ngayon magpadala ng batalyon doon, dagdag na batalyons. Bakit? Para pwede mo pang i-deny. 'Di ba? Para pwede mo pang i-deny. Yun yung ginagawa ngayon ng PNP. Kaya ano yan mga kabunyog, normal lang yung ginagawa ng PNP na i-deny. Pero siyempre yung mga tao ni Duterte, alam nila para sa kanilang amo yan. Para sa kanilang idolo yan. Kaya nga sabi ni Tikia, ano talaga yan? Ang purpose niyan, durugin na ang mga Duterte. Ang purpose talaga ng pagdadagdag na yan ng pwersa, durugin na ang mga Duterte. Inamin naman ni Tikia. Alam niyo tong si Tikia, ano niya yan? Sasabihin niya talaga yan kasi nararamdaman na talaga nila. Ano ito? Tsaka, hindi na lang yan, tama rin po yung mga reactions nyo, hindi na rin lang naman yan para kay Duterte. Para din yan kay Kibuloy. Kasi kung aarestuhin mo si Kibuloy, dapat ready ang PNP sa pag-aresto kay Kibuloy. Kung natutukoy na nila kung nasaan si Kibuloy, parang araw na lang ang binibilang bago lusubin si Kibuloy kung nasaan man siya, dapat maghanda na ng augmentation force. Ngayon, malang na pinadala na doon ang 2 batalyon ng PNP SAF para makapaghanda na. Hindi naman yan hindi naman yan isang bagay na na katakataka. Hindi yan. Hindi katakataka yan. Unang-una hindi naman mga ito, hindi naman mga ordinaryong tao itong sila Duterte at Kibuloy eh. Kung tingin nila sa mga sarili nila, manghari eh. Matindi pa nga si Kibuloy, ang tingin niya pa nga anak ng Diyos eh. Hindi nila maisip na sila'y maaaresto. Hindi nila yan. Ang aura ni Kibuloy, siya? Appointed son of God. Si Kibuloy, ang tingin niya sa sarili niya, appointed son of God. Walang sa kanya, makakasaklaw sa kanya. Siya nga ang may-ari ng sanlibutan eh. Sabi niya, ang paniwala niya talaga, siya ang may-ari ng sanlibutan. So bakit siya aarestuhin? Imagine niyo, pipicturan siya, may naka-orange siyang damit, t-shirt, tapos magkukunan siya ng mugshot. Hindi yan. hindi yan ma-imagine ni Kibuloy. Ganon din si Duterte. Punisher siya. Mamamatay tao siya. Sanay siya sa pagpatay. Walang sa kanya.
Sa tingin niya sa sarili niya, hari. Si Duterte, hari ng Davao. Tapos ngayon, aarestuhin mo siya, isusurinder mo siya sa ICC, hindi pwede yan. O, ganyan sila mga kabunyog. Kaya medyo talaga mahirap din itong nangyayari sa administrasyon ni Marcos. Challenge talaga ito. Actually, dalawa lang talaga naman ang pagpipilian ni Marcos. Dalawa lang naman ang pagpipilian talaga ni Marcos. Ang una, wag niya nang away, wag niya nang tangtilin itong grupo nila Duterte kasi malaking pwersa ito. Oh, 'yan ang isa. Yan din yung inaasahan ng mga Duterte na tumulong sila kay Marcos na manalo ito. Kahit alam naman nila na alam ni Marcos ang mga nagawa nila pero hindi sila papakialaman kasi makapangyarihan sila at saka magkasama sila nung eleksyon nung 2022. Pero hindi ganun yung ginawa ni Marcos. Hindi ganun. Ang ginawa ni Marcos, hindi niya na ano yun, tinapos niya na yung mga uniteam na yan. Kaya si Kibuloy ngayon, kinasuhan. Oh, kinasuhan. Dahil may kaso na, may mga arrest warrants na. Si Duterte naman, pwedeng lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, hindi pa nagsasabi si Marcos na magko-cooperate sa ICC. Pero ang mga indications, posibleng magbago ng stand si Marcos. Pagdating ng arrest warrant ng ICC, pwedeng iparesto niya si Duterte. So kung gagawin niya ni Marcos, alam niyang hindi madali yung mga bagay na yan. Sa totoo lang mga kabunyo. Sa totoo lang, hindi madali yung mga gagawin na yan ni Marcos. Ano yan eh, alam natin naman lahat yan, hindi madali. Madali bang iparesto si Kibuloy? Madali bang iparesto si Duterte? Sa totoo lang. Mahirap din sa parte ng gobyerno ni Marcos na gawin yan. Kaya nga, kung magpadala man siya doon ng 2 batalyon ng PNP bilang augmentation force, tama lang yun. Di ba? Di ba? Tama lang yun. Bakit? Ano ba? Mali ba yung magpadala ng 2 batalyon doon ng PNP sa? Tama lang. Oh, kaya ganito. Sabi ng PNP, hindi daw para kay Duterte yon. Hindi tayo naniniwala doon. Bagamat nauunawaan natin ang PNP dahil nakalangan namang aminin nila na para kay Duterte yon. Di ba? Oh, ganon. Sabi naman ng analyst ng Duterte, si Malu Tiquia, para talaga kay Duterte yon. O, tama ba yon? Tama yon. Kaya lang, ang sinasabi naman ni Tiquia, mali daw yung ginagawa na yan ng administrasyon. Dahil ang ginagawa daw ng administrasyon ay dinudurog na ang kampo ni Duterte. Ginawa pa daw yan ni Marcos, pinagpatuloy yan ni Marcos, yung ginagawa na yan na pagdurog sa Duterte, pagsisisihan niya daw yan sa bandang huli. Kasi ganyan daw ang history. Ang Mindanao daw, kapag ginaganyan mo, umaalma ang Mindanao. Marami ng mga leader parang ang bumagsak dahil sa ganyan. Oh. So kumbaga kay Malu Tiquia, yung sinabi ng PNP na hindi yan para kay Duterte, hindi po yan totoo. Tama ba si Tiquia doon? Tama. Ang mali si Tiquia, sabi niya, hindi raw tama yung ginawa na yan na nagpadala doon ng PNP, Special Action Force. Kasi para kay Duterte daw yan. Mali naman daw na para lang kay Duterte, nagpadala doon ng 2 Special Action Force, 2 batalyon. Hindi daw tama yan. Kasi ang objective talaga niyan, durugin na daw ang Duterte. Hindi daw maganda na ginaganyan ang Duterte. Parang inaapi ang Duterte. Kasi pagdating daw ng panahon, pag gumanti daw ang Mindanao, kasi ang Mindanao, ganyan daw yan eh. Oh, daw, pagsisisihan kumbaga yan ng administrasyon. Doon, hindi naman tayo naniniwala doon. Ano naman akala niya sa mga taga Mindanao? Kahit masama, sasamahan? Hindi naman ganun ang taga Mindanao. Marunong din naman kumilala ang mga taga Mindanao ng tama at mali. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano pang tingin ni Tiquia sa mga taga Mindanao? Hindi marunong tumingin sa tama at mali? Di ba? Kaya ito, tama yung sinabi na para talaga yan kay Duterte. Tama yon. Pero mali yung sinabi ni Tiquia, yung DDS political analyst, na mali yung pagpadala na yun. Tama yun. Di ba? Yan yung tama yung sinabi na tama yung pagpadala ng SAF doon. Bakit? Kailan ka pa magpapadala pag lumabas ng arrest warrant ng ICC? Hindi, ngayon pa lang maghanda na. At saka, aarestuhin mo si Kibuloy na wala kang dagdag na pwersa? Ay, mali yun. Kaya tama lang yun.
Tama lang yun magpadala doon ng dagdag na Special Action Force. Ha? Di ba? Oh, sabi ni Yuprosino Katausan, natakot si Tiki, nanakot si Tikya. Tama daw ako, matalino ang Mindanao. Oo, tama yun. Alam nyo, bihira, yung ginagawa na yan ng administrasyon, tama yan. Dapat naman talagang maganda ang administrasyon dyan. Bakit? Sa tingin ba natin, si Duterte, ganyan-ganyan lang yan, hindi nag-iisip ng masama. Ha? Sus, yung talagang mga balay, yung sinasabi ni yung sinasabi ni Trillanes na nagpaplano ang grupo ni Duterte ng mga ng posibleng kudeta. Totoo yan. Kasi kapag survival mo na ang nakataya, ano na kayo, talagang dudurugi na kayo. Ha? Delikado na ang lagay nyo. Anong gagawin mo? Ay talagang posible yan. Kaya tama lang din yung ginagawa ng administrasyon ni Marcos, maghanda rin siya. Bakit? Ano ba yan? Simpleng persa ba yan si Duterte? Hindi yan. Marami rin yung mga tagasunod, marami rin yung mga panatiko. May panatiko rin yan sa military, sa PNP. Kahit si Kibuloy, talagang yan hindi malayo yan na hindi yan malayo na gumawa ng mga bagay na parang katulad ni Enrile noon. Ang kudeta ni Enrile, hindi malayo yan. Bakit? Wala bang kakayahan sila Duterte yan? Mayroon yan. Maraming pera yan. Pwede nilang bayaran ang mga ang mga sasama sa kanila. Aside pa sa marami talagang mga panatiko sa kanila. Pero suportahan natin ang ginagawa ng gobyerno. Sa bagay na yan, dapat naman talagang managot ang dapat managot. Alangan namang hindi pa panagutin si Kibuloy. Alangan namang hindi pa panagutin si Duterte. Accountability yan. Ginawa nila yung mga krimen na yan, panagutan nila yan. Di ba? Kaya tama lang yan. At para mapanagot sila Duterte at saka sila Kibuloy, maaresto sila, hindi kakayanin yan ng walang dagdag na pwersa. Kaya tama lang yung nagdagdag na pwersa. Walang masama doon. Anyway, ito muna. Hindi ko pa napiplay yung mga sinabi ni Tikia. Ito yun, Panab ng PNP na walang kinalaman sa mga Duterte ang pagpapadala ng 2 batalyon ng SAF troopers sa Davao Region. Ngunit hindi kumbinsido ang isang political strategist dito, si Franco Baranda sa report. Lumabas po na nag-deploy po doon ng 2 SAP at matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya, hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. Alam po niyo. Ayun yung sinabi ng PNP. Hindi naman daw para kay Duterte yung pag-deploy doon ng dagdag na force o 2 batalyon ng PNP Special Action Force. Yun ang sabi ng PNP, yung Plineco. Ito yung reaksyon ni Tikia na hindi raw totoo yun. Kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikutin tayo, kahit na anong sabihin, si Duterte lang ho ang aim nila. Ang Davao City gusto nilang pabagsakin. Imaginein mo kung may ganyan 700. Noon nga ho nag-declare ng martial law sa Mindanao. Wala ka masyadong nakikita dyan, sa airport lang eh. Hindi katanggap. Yun ang sinabi ni Tikia. Hindi raw totoo na hindi para kay Duterte yun. Doon, sa bagay na yun, tama si Tikia. Sang-ayon tayo doon. Ha? Tanggap para kay Professor Malutiquilla, isang political strategy sa naging pahayag ng Philippine National Police patungkol sa pagpapatanggal ng halos 40 Davao City Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyon na SAF troopers sa Davao City. Ani Tiquilla, di na kinakailangang magbolahan pa sa mga ikinikilos ng administrasyon, gayong alam naman ng taong bayan ng hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos. Ano ba naman yung tawagan ni Chief PNP na, sir, ganito po ang gagawin natin. O magbigay ng, sir, ito yung order sa amin. Yes. Hindi yung bastang 2 batalyon. Ngayon ko lang nung nakita ko, 2 batalyon, marami yan. Kumbatso ng Davao City. So, ano ngayon, tama? Kaya pala, kagabi, ang sabi sa akin, police state. May police state? Dagdag pa ni Tiquilla. Hindi, ang sinasabi kasi ni Tikia, dapat daw pinaalam. Pinaalam daw kay Duterte, kay Basti Duterte, kasi mayor naman daw si Basti Duterte, pinaalam sa kanya yan. Ano naman yan? Kumbaga, ito namang si Tikia.
Tatanga-tanga naman 'to. Tatanga-tanga naman 'to. Eh, magkalaban nga ang Duterte at Marcos. Alam nga namang isasabi ng ano, kanino ba ang PNP? Oh, in paper, ang PNP, walang pinapanigan yan. In paper yan. Kahit ang AFP, sa papel, walang pinapanigan ang PNP at AFP. Pero sa totoo lang, siyempre, kanino susunod yung mga yan? Kung sino ang nakaupo. Di ba? Weather lang yan. Huwag na tayong maglukuhan. Di ba? Ang PNP at AFP, kung sinong nakaupo, doon yan. Nung nakaupo si Duterte, di Duterte. Ay, hindi na ngayon Duterte, Marcos na eh. Di ba? Ganyan talagang buhay. Oh. Ito kasing si Tikia, dapat daw ang PNP prinangka. Prinangka ang mga Duterte, tinawagan si Baste. Oh, pinaliwanagan. Oh, Mayor, nagpadala diyan ng 2 batalyon ng PNP. Oh, para sa ganito 'yan. Eh, nga pala to si Tikia, ba't naman sasabihin yan ng PNP kay Duterte, kay Baste Duterte, kahit mayor pa siya? Kalaban yan ng Marcos. Oh, alam naman ng PNP yan na magkalaban ng Marcos at Duterte ngayon. Ha? Akala ko ba naman kilalang political analyst ito? Alam niyo itong mga political analyst na to, simpleng-simple kahit ordinaryong tao, may papaliwanag yun. Ang gusto ni Tikia, dapat daw, yung PNP daw, tinawagan man lang ang mga Duterte. Halimbawa si Baste. Tawagan pa ba yan ng PNP? Alam naman nilang si Baste Duterte, anak ni Digong Duterte. Alam naman ng PNP na magkalaban ngayon ng Marcos at ang Duterte. Bakit nila ipapaalam sa Duterte ang totoong dahilan? Bakit nagdala ng pwersa doon? Siyempre, sa press con, sasabihin ng PNP, hindi para kay Duterte yan. O, sus. Tapos ngayon sasabihin ni Tikia, dapat daw prinangka naman ng PNP. Bakit naman ipaprangka ng PNP yun? Sikreto nila yun. Pero kahit sikreto yun, alam yun ng taong, alam na yan ng lahat kung para kanino yan. Di ba? Mga tatanga talaga pala itong mga political analyst na to eh. Alam nyo, tayo po sa Insurrecto, tayo po sa Attorney Ricky Tumuturgo, hindi po tayo nagmamagaling ng political analyst. Hindi ko nga tinatawag ang sarili kong political analyst. Ha? Ako, hindi ako nagmamagaling na analyst. Ako, political analyst. Ako, kung ano lang totoo yun. Wala, hindi ko kailangan ng titulong political analyst ako. Minsan, basta ako, kaya kong sabihin kung anong totoo. Yan, di ba? Oh, bakit ako, kaya kong sabihin yung mga bagay na yan? Oh, ito, simple lang mga kabunyog, mga kababayan. Inaakusahan ako na makamarcos daw. Inaakusahan ako na makamarcos. Oh, kung makamarcos ako, hindi ko sasabihin na ang pinadala na yan na pwersa doon ay para kay Duterte. Di ba? Di ba mga kabunyog? Kung hawak ako ng Malacanang, maggalit sa akin ng Malacanang, tatawagan ako, sasabihin, Attorney, ba't mo naman sinabing talagang pinadala yun para kay Duterte? Di ba? Di ba? Simpleng bagay. Maraming nag-aakusa sa akin. Kahit mga kakampings na ilan, galit sa akin kasi makamarcos na daw ako. Makamarcos na daw ako. Kung makamarcos ako, tama ba na sabihin ko na yung pinadala na yan na pwersa sa Davao ay para na sa pag-aresto kay Duterte? Hindi. Hindi. Magagalit sa akin ang Malacanang, tatawagan ako niyan. Yung humahawak sa akin na nasa Malacanang, halimbawa Presidential Communications Office, sasabihin, Attorney, ano daw, wag mo daw dapat sinabi yun kasi masisira si PBBM doon. Sasabihin, para talaga kay Duterte yun. Oh, pero bakit kaya kong magsabi ng ganon? Kasi wala naman akong amo eh. Wala naman akong amo. Kung anong totoo, sasabihin ko. O, di ba? Kaya minsan may mga nagre-react sa akin eh. O, hayaan natin sila. Basta tayo, sa totoo lang tayo. Kung ano yung totoo, yan ang sasabihin natin. Ano? O, tulad nito, sinang-ayunan natin si Tikia. Bakit kaya nating sang-ayunan si Tikia na para nga kay Duterte yung pinadala na yon? Kasi wala nga. Kung anong totoo yun, yun ang sasabihin natin. Oh, 'di ba? Okay. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List.
nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.